Magandang araw mga kaibigan. Ito, sa wakas na kita ko na research ko na, bakit hanggang ngayon, wala pa rin na-file na kaso ng Bureau of Customs laban sa mga may-ari ng mga smuggled rice na nasamsam o na-confiscate sa buong bansa. Just for the month of August alone, halos 300,000 sacks. To be exact is 292,000 sacks of rice na confiscate. Bulacan, yung nandyan si Speaker Romualdez, Las Piñas, Cavite, Tondo, Manila. 292,000 sacks of rice. Hindi pa yan included yung na-confiscate sa Zamboanga, yung 42,000. Kasi Mayo pa yun na Mayo pa yun na diskubrihan, then walang papeles. So, bakit na wala pa rin kaso hanggang ngayon? Nagre-reklamo na nga si Senator Escudero sa plenary debate nila sa Senado is, bakit hanggang ngayon walang kaso, hindi mapanganlan kung sino-sino yung mga may-ari. Yan, he's referring to yung Bulacan raid na pinangunahan ni Speaker Romualdez. Ito, nabasa ko kanina sa news. Nagbigay ang paliwanag ang Bureau of Customs bakit wala pang na-file. Ang dahilan, ang Department of Justice, ang Secretary Boying Remulla. So, ano ang kinalaman ni Secretary Remulla dito sa Bureau of Customs na wala pa rin na-file na kaso? Ganito daw ang directive ba o coordination ng dalawang ahensyang ito. Kasi ang Bureau of Customs under ng Department of Finance. Ang DOJ, separate department. So, coordination siguro, ang patakaran ng DOJ. Kasi yung complaint, ipapile mo sa prosecutor. Ito ang guidance ni Secretary Boying. Dapat, ang Bureau of Customs, pag mag-file ng kaso, there must be a strong certainty of conviction. Ulitin ko. Dito nahihirapan ang Bureau of Customs. Yung strong, very strong certainty of conviction. Kaya pala, malamya ang Bureau of Customs. Kasi, tignan nilang mga ebidensya nila, mahina. Dahil mahina, wag lang munang mag-file. Ganon yun. So, according to Bureau of Customs, paliwanag nila, bago sila mag-file, sinisigurado nila na malakas ang kaso para magkaroon ng strong certainty of conviction. Kaya lang, i-analyze ko merong magandang punto ang DOJ o si Secretary Boying, yung ganong direktiba ba yun o policy? Kasi nga, ganun ang nangyayari sa iba't ibang kaso na ipinafile ng prosecutor's office papunta sa korte. Less than 20% ang conviction. Yung 80% halagang dismiss. Kasi ang hina ng ebidensya. So, para maparusahan, makulong talaga ang nagkakasala, gusto ng DOJ, gusto ni Secretary Boying, huwag kayong basta-basta mag-file. Ang utos niya sa mga prosecutors, huwag kayong basta-basta mag-file kung mahinang ebidensya. Huwag nyo na lang i-file. Ganon. So, ulitin ko, meron namang magandang point o magandang adhikain yung ganon. Kaya lang, iba, kung pagdating na sa smuggling. Kasi sa smuggling, economic sabotage na yan. Tama yung ginagawa sa Senado, may Senate Bill 243 to ba yun? Na
pinalakas ang parusa ng smuggling. Ginawa ng economic sabotage. 1 million lang na worth ng smuggled goods. Wala na. Life imprisonment plus grabing multa. Example, 1 million worth yung smuggled goods. Ang multa mo, 3 million times 3. So, maganda yung ganong panukala. Ang problema natin ngayon dito sa yung proseso ng Bureau of Customs, gaano katibay yung kanilang ebidensya. Kaya inaamin ng Bureau of Customs na mahina ang ebidensya. Okay, example, itong sunod-sunod na raid nila, Bulacan, Tondo, Las Piñas, Cavite, magkakaibang iba ang papeles, iba ang actual na volume ng rice. Ganon ang paliwanag ng customs. Tingin ko, mas marami yung nasa bodega, may papeles, may papeles, kailang kakaunti ang volume doon. Yun ang problema. So, hindi nila ma-confiscate kaagad-agad kasi may papilis may import permit ba yan o sanitary permit. Kailang nakalagay ang volume. Hindi mag-match doon sa nakita sa warehouse. Diyan na pumapasok talaga smuggling. Naranasan ko na po yan nung nasa serbisyo pa ako, yung kampanya ng gobyerno, yung anti-illegal logging. Magpatulong sa amin ng DNR, o kaya LGUs, patulong sila sa army, mag-conduct ng checkpoint. So mag-checkpoint naman. Ako mismo, naka-experience ako niyan. Namulo ako sa mga checkpoint. Nako, pag yon talagang truckloads of logs. O kaya lumber na. Sa checkpoint, ipakita nila papeles. Pinag-aralan namin ang papeles, yung pasikot-sikot. Nako, sila? Booking. Yun na nga, hindi mag-match. Ang dami, example, 10,000 board feet. Finish lumber, yung nasa truck. 5,000 lang yung nasa permit. Ganon. Ano pa yung mga experience ko? Date. Nagbiyahe sila ngayon, September 25. Nako, ang papeles nila, recycled. September 21. Meron silang papeles, magbiyahe. Lusot. Ginamit nila, September 25. The same papeles pa rin. Army na yung nag-checkpoint. Hindi sila makalusot. At dito na, Fuera de los Buenos, may mga matitino pa ring empleyado sa customs. Kaya lang itong ganito na pinapalakas ang ebidensya, pinapatagal. To me, na yan? You are increasing the chances of bribery. Suhol. Sige na sir, palusot na sir. Kasi naranasan ko yan, yung mga nahuli namin ng mga illegal logs o illegal lumber. Nako, sangkaterbal na offer sa akin. Kwarta talaga. Mabuti na lang at hindi ako natukso. I can honestly say, wala akong tinanggap ni kusing galing sa mga illegal loggers. Kailang yung bribery, nako, nandyan yan, hindi mo maalis. Nasa sistema na sa ating gobyerno yung i-bribe nila yung opisyal sa gobyerno. Kaya kung nangyari yan sa anti-illegal logging campaign drive, I believe nangyayari din yan dito sa kampanya against smuggling. Kaya nakakapanlumo ito ngayon na parang walang kalaban-laban ng gobyerno sa smugglers. So ang magawa na lang ng gobyerno, hindi nila mapailan ng kaso,
i-confiscate na lang yung bigas. That's the best that the government can do. Kaya pala, yung na-confiscate sa Zamboanga, walang na-file na kaso, kaya lang pinang-distribute na yung bigas sa mga for-peace beneficiaries o yung mga indigent na mga Pilipinos. Mabuti yun. Kaya lang, yung overall campaign ng gobyerno kontra smuggling, mahina yung ganyan na sistema na hindi basta-basta mag-file ng kaso, palakasin mo pa yung ebidensya, hanggang kailan ka makakuha ng malakas na ebidensya, tapos gumalaw na yung pera, money talks, di ba? Again, puera de los buenos. Kailan, pagdating na yung ganyan na pagmahina ang moral fibers o values ng mga humahawak sa kaso, most likely, mahuhulog sa ganito. So, sana naman hindi. So, good luck sa ating gobyerno kasi napakalaking problema itong smuggling. Hindi lang bigas kundi halos lahat na ng agricultural products ini-import. Kawawa ang ating mga local farmers.